Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal kababayan? Welcome uli kayo sa aking channel, Nor Braveheart Vlog. At ngayon ay bago natin to simulan, ang pagbibigay ng konting komentaryo dito sa video na to na bagong update na ito ay ginanap sa The Hague, Netherlands, na kung saan ay si BP Sara Duterte ay nagsalita. Ay kung bago makayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihitang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking i-upload. So ngayon mga kababayan na ating panunuorin at bibigyan ng konting komentaryo ay dito sa salaysay ni BP Sara Duterte dito sa kung paano nga ba, bakit nga ba dinitain si FARD dun sa ICC. Bakit nga ba siya binuhat, sinakay sa jet ng kahit walang passport, sa pilitang sinakay ng Marcos administration. At dito rin ay sinabi ni BP Sara Duterte na yung pagdetain kay FARD dun sa ICC ay ito ay kakuntsabahan ng Marcos administration, dahil dito sa bagay na ito ay bawat isa sa kanila ay makinabang. Ang ICC makinabang sa pamagitan ng dahil sa wala na silang kaso doon sa loob, ay magkaroon sila ng bagong kaso ngayon para yung nasa international community o bansa ay magkakaroon sila ng pondo dito sa ICC para sabi nila ay meron pa rin kaso. Pera-pera lang ang labanan dito. At ito naman si Bongbong Marcos ay ito tinatawag na political persecution ang ginawa dito kay former President Duterte, dahil hindi lingid sa ating kalaman na ang mga Duterte, particular kay former President Duterte, ay malakas na kalaban at opposition ng Marcos administration, dahil gusto nila manatili sa posisyon hanggang sa 2028, at pagkatapos ng 2028 sa next national election ng presidential ay gusto pa nilang mananatili para mawala ang kalaban nila, ay gusto nilang i-eliminate ang mga Duterte. So ngayon sisimulan natin panuorin itong full speech ni BP Sara Duterte. Ang witnesses, sinong ititreten? Ang sinasabi nila ay madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko kailangan ni Hanilet ng pera. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC, gagawin namin. Ibigay niya sa amin, si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit
nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng, nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung police na babae. Idiot na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Bastos. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Bilang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal nga na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro % ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo, bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero ano sabi? Crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon
ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, Nasama. wala naman kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Tama! Iritado ka na sa airport pa lang. Tama! Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Yes. Organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Paglabas mo sa airport, naku, bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Ipunin daw, ipunin! Ipunin daw ang tubig! Higupin niya daw Ipunin daw, ipunin! Para sa tagtuyok! Mga utak ng bangal! Higupin niya daw ang tubig! Hindi ko alam, ma'am, paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Sorry. Peace be with you. Ayaw mo magpresidente! Ikaw ang gusto namin! Ako? Ikaw dapat! Hindi siya! Sayang minuto namin si PBM! Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Dapat ikaw ang presidente! Babalik kayo! Akala ko kasi, Nandun tayo sa akala! akala ko kasi, gusto, Sige lang, go for president! akala ko kasi, di ba ikaw, magulang ka, or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo, may maganda yun, hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan na maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Libreng sakay! Ganun ang pag-iisip nating lahat. Ganyan tayo mag-isip, diba?
Tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko, ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Bibi Sara, may libreng Luha sakay! at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Diba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Marcos yan! Kasi bawi ka ma'am sa 2028. Ma'am, Ma'am, County President! Ma'am, hindi kasi siya gawain ng isang tao lang. Hindi siya gawain ng presidente. Isipin mo, kunwari, presidente ako. Kunwari, nakita niyo yung House of Representatives, ma'am? Ilang buhaya yon? 305? 315? Yan, O 15. sabihin na lang natin, hindi buhaya yung iba. 295 buhaya. Kaya nga nung kampanya, di ba, nangampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas, hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin. Okay. So napakinggan natin itong full speech ni VP Sara Duterte na naganap sa ICC, sa labas ng ICC sa The Hague, Netherlands. So dito ay napakinggan natin ng mabuti itong kung paano at kung anong obserbasyon at paano sinalaysay ni VP Sara Duterte yung pagkidnap kay FERD, kung sino ang nakikinabang dito, ang ICC at ang Bongbong Marcos administration para lamang sa tinatawag na political persecution. Okay? So, sana ay ipanalangin natin na sana ay mapauwi na si FERD dahil may edad na rin, nasa 80 anyos na pataas. So, ipanalangin natin lahat na siya ay mapauwi na at kung siya man ay babawian ng buhay ay ipanalangin natin na doon na lamang sa ating bansang Pilipinas siya na babawian ng buhay. Dahil yan lang naman ang hinihiling ng ating mahal na dating presidente na si Duterte. Okay. So, hindi talaga maganda tong ginawa ng Marcos administration kay FERD dahil talagang pinagkalulong siya sa mga banyaga. So, mga kapatid, aking mga minamahal na kababayan, dito natin bitawan itong ating pagbibigay ng konting komentaryo at pagkikinig at panonood dito sa full video ni VP Sara Duterte na naganap sa The Hague, Netherlands. So, bago tayo maghiwalay, please naman kung bago kayo sa aking channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Laging panatilihin sa anumang ating gawain sa ating pang-araw-araw ay huwag kalimutan ang safety first. Maraming salamat.